Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin nilaglag former PRRD may special treatment kay Torre. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Samayaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito mga karibin natin, bigyan muna natin ng reaksyon at komento ang video ito na kung saan, no, sinasabi ko kanina na nilaglag na, no, itong si President Bongbong Marcos Jr. ay nilaglag ng ICC mismo. Yan ha. Pero bago natin simulan yung video na nilaglag talaga siya or yung statement ng ICC, no, na contrary to the statement of President Bongbong Marcos Jr., panoorin mo po muna natin to, no? Ito po ang pagbasihan natin mamaya, okay? Ito, panoorin po natin at bigyan natin ng reaction to, ha? In fact, as we speak, protest actions ongoing. Would you like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Well, you know, again, the government is just doing its job. Wala namang, it's not because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe sa nung mga nakaraan na mga administrasyon, baka ganun ang ginagawa. Pero para sa akin, hindi naman ganun. Sumusunod tayo sa batas. We are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. And that is what's happened here. Politics doesn't enter into it. Bakit? Why that? You know, he's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Di ba? Ako, yung rason din, ano? Ang hirap din basahin nito, no? Ang hirap mong intindihin yung sinasabi niya. Ha? Why after him? Hindi naman kandidato daw si former president, no? Bakit pa siya mag-after kay former president? Malakas pong si former president po ang nangangampanya, no? Nangunguna sa pangangampanya ng kanyang mga kandidato. That's why hindi natin masasabi na hindi nyo po pinulitika si former President Duterte. At sinasabi mo na ginawa lang ng gobyerno mo, no? Ng administrasyon mo ang nararapat. Well, anyway, at sabi mo pa nga doon sa mga nakaraang interview, no, Mr. President, no, na ni isang dokumento hindi nagbigay ang inyong administrasyon, no? Hindi tumulong sa ICC. Yan po ang sasagutin ng taga-ICC, mga kababayan. Ito, pakinggan po natin to kasi medyo islang, no? Kung pwede ulitin po natin muli, no? Ito, i-play muna natin. Pag hindi natin maintindihan, i-play ulit natin to. That we can see right now, about a 12-hour flight perhaps to Europe and to The Hague. What happens next? Well, he'll be taken into custody and there'll be all sorts of safety procedures applied then. And then he'll be taken to the court. And in due course, he'll be asked to plead to an indictment. And this is all happening and could only have happened with the full cooperation of the Philippines government? So yan, tinatanong mga kabayan kung may full cooperation daw ba ang Philippine government, no? Yes, I mean, one of the problems, your previous contributor. So yes po ang sagot mga kabayan. May full cooperation ang Philippine government, no? I think mentioned it. These two families being at war,
originally at peace together, then you wouldn't have expected the Marcoses. Oh, Sen, mga kabayan, sabi niya, medyo nag-away daw yung dalawang pamilya. Pero sabi niya ulit, originally, no, combine, no, nagtawag diyan. Nagkaibigan muna, no? Pero biglang lumabo, no? To provide evidence against Duterte. Now that they're at war, we hear that Marcos is prepared to cooperate. The question then may include, or the questions then may include, whether evidence provided by the regime under Marcos will be clean evidence, or whether the So yan, mga kabayan, mismong siya, no? Nagdududa siya. Kung yung ebidensya ba na ibibigay ng Marcos administration doon sa ICC ay malinis sapagkat mayroon pong awayan, no? Hindi masasabi na yung mga ebidensya, ito good point ito para sa ating mga DDS, no? Kasi mismo po sila nasa ICC nagdududa kung ang ebidensya bang ibibigay ng administrasyong ito laban kay former President Duterte ay malinis. Kasi nga, mayroon pong so-called war, no? O na nangyayari, awayan between these two families. Good, very good point ito. there's a risk of its being tainted before it ever arrives in The Hague. Yan, bago daw dumating doon sa kanila, mga kabayan sa The Hague, no? Baka mayroon ng mga pwedeng something, no, na contaminated na po yung yung ebidensya. Ibig sabihin na tampered na, di ba? And the prosecutors in The Hague, I don't know to what extent, if any, they've been in the Philippines recently, but they will no doubt now be allowed in. And if they go in, will they be able to find evidence that they're satisfied is free of any taint because of any enthusiasm by Marcos to deepen the rift between the two families? So yun, mga kabayan, maging daw yung, for example, pumunta dito sa sa Pilipinas yung representative ng The Hague, no, ng ICC. Hindi pa rin sigurado, no, kung yung ebidensyang ibibigay dito sa ICC ay hindi tainted, no? Sabi tainted, contaminated, something like that, no? Hindi tinampered, no, yung mga ebidensya because mayroon ngang lamat, no? Mayroong lamat na may away or pinipersonal, pinupolitika nga, no, ng administrasyong ito si Pangulo, yung mga Duterte, no? Kasi even before mag-start po itong ICC, mga kabayan, talagang binibira na po nila ang Duterte. That's why maging ang ICC, mga kabayan, ay parang nagdududa na kung ang mga ebidensya bang ito ay hindi contaminated, or yung mga sinasabi natin dito sa Pilipinas na yung mga stick to the plan, mga kabayan, di ba sinabi ko lang kanina o sa balita, tingnan nyo, yung Tuadcom ready na, prepared na daw sila magdala ng ebidensya kung ipapatawag sila papuntang Netherlands. Sabi ko kanina, mabilis pa sa alas 4 yung pag-mention nila ng ebidensya. Kita nyo na? Pero it's a good point, mga kabayan, that hindi pa rin ganun, no? Kapanig sa kanila itong ICC. Tinitingnan pa rin ng ICC kung malinis ba itong mga ebidensyang ito. Pero how can they prove, di ba? How can they prove that these evidences are clean? Yun ang problema. Kasi kung ang ordinaryong Pilipinong tatanungin mo, at sa mga nangyari sa Tuadcom, no, ngayon may Tricom nga sa Tuadcom, focus tayo. At sa mga nangyari sa Tuadcom, mukhang malabo yatang masabing lahat ng ebidensyang yan ay magiging malinis. Well, anyway, problema na nila yun kung paano nila lulutasin problemang yan, di ba? Kasi sila rin ang mamumroblema.
Ha? Kapag yung mga ebidensyang yan ay hindi totoo, hindi natin sinasabi na totoo at hindi rin naman natin sinasabing hindi totoo talaga. Hindi pa naman nakikita ng ICC, mga kababayan. Ang sinasabi ko pong nilaglag si President BBM, kasi yung sabi po ni President BBM, no, hindi sila magbibigay ng dokumento nung papunta sa ICC ang administrasyon niya. Pero sinasabi naman dito, no, na tumulong talaga ang at magbibigay ng mga ebidensya ang Philippine government, mga kababayan. Sinabi pa nga Marcos regime, no? Kita nyo na? Meron talagang something ha? Anyway, lalabas at lalabas po ang totoo, mga kababayan. Mag-antay-antay lang po tayo. Well, yung mga karibin natin, no? Eto. Si Torre naman, mga kababayan, naghugas kamay. Ito yung title ko dito kanina, yung thumbnail natin. Former PRRD may special treatment kay Torre. Dahil po sa balitang ito, mga kababayan, humingi ng paumanhin si CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III, no, dahil umano'y sa special treatment na kanilang ibinigay kay former President Duterte. Ito, pakinggan muna natin at bigyan natin ng reaction, ha? Sir Jeff, ang inupuan niya, upuan ng presidente ng Pilipinas yun. Hindi na siya presidente ng Pilipinas. Isipin mo naman yun. Anong klaseng bent backwards yun? That is the 250th Airlift Wing, which is the Presidential Airlift Wing of the Republic of the Philippines. Ang upuan niya, presidential chair. And he is an arrested person. Sige nga. Ito lang, Torre, no? So, ibig sabihin, special treatment na yung ginawa nyo kay dating Pangulong Duterte. So, nanghihinayang ka ngayon dahil ginawa mo yun, nirespeto mo yung former president. Nanghihinayang ka sa ginawa mong yun. Ha? Parang masama pa ang loob mo na ginawa mong nirespeto mo. Special treatment na ang tawag nyo doon. Pero para sa ordinaryong Pilipino, hindi mo naman in-special treatment yun. Di ba? O sige, sabihin natin special treatment at nirespeto mo. Nanghihinayang ka? Masama ang loob mo dahil nirespeto mo si former President Duterte? Isipin mo former president, ang former president, mga kaubayan, pag namatay po yan, nililibing sa libingan ng mga bayani. Di ba? Tapos ang mga bayani, mga karibyo natin, ay nirerespeto ng taong bayan. Tapos ikaw, General Torre, masama pa ang loob mo sa ginawa mong medyo di umano. Sa akin medyo lang. Special treatment. Hindi ko nga maisip kung paano naging special treatment yun Hindi nyo nga dinala sa Korte ng Pilipinas, sasabihin mo special treatment? Huwag kang patawa, Torre, kung kanina naiyak tayo doon sa mga nagbigay ng mensahe tungkol kay former President Duterte. Dito naman kay Torre, mukhang iinit ang mga ulo natin dito. Hindi ba special treatment yun? Pasensya na po kayo, talagang napakalaking special treatment ang ibinigay natin sa former President Duterte. Sir, bakit humingi? Para wala lang gulo at mapagbigyan ang lahat ng kanyang kahilingan. Sir, kanino po naka-address yung pasensya niyo, sir? Pasensya na. Kanino, sir, naka-address yun? To whom it may concern. Sa lahat ng mga... Kasi may pwedeng birahin talaga ako Bakit binigyan mo ng special treatment dyan si former President Duterte? Former President nga Former President. Pag yan po ay bayani po yan no? Ilibing mo yan doon sa libingan ng mga bayani. Ibig sabihin, buhay na bayani yan. Mga kababayan, sa mga nakakaano lang din, sa mga nakakaintindi kay former President Duterte at sa konsepto ng paglilibing ng former President doon sa libingan ng mga bayani. Diba? Pag nilibing ka doon, bayani ka po kasi libingan yun ng mga bayani. Diba? Sa konseptong yan, mga kababayan, at sa mga nakakaintindi rin. Kasi marami rin ang hindi makakaintindi, I'm very sure.
Ha? Hindi nga po naiintindihan natin. Hindi, anyway, mga karibin natin, ha? Chillax lang. Chillax lang tayo dito. At kaugnay nga po sa balitang ito, mga kababayan, eto. Nagpalabas po ng ano, teka lang ha. Ito. Oh, yan, nagpalabas po ng ano, ng memorandum, ha? Kasi, 'di ba, nung last vlog natin, marami tayong may nasabi ko, hindi ko na-share man, mga kababayan. Pero na-mention ko po yung mga ating mga kapulisan, kasundaluhan na nagpakita ng suporta kay former President Duterte. Aba, Philippine National Police, mga kababayan, umaksyon agad. Naglabas ng memorandum na nagbabawal sa pag-post at pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sino mang hindi sumunod ay maaaring managot sa simple neglect of duty. Matatandaang naglabas din ng katulad na kautusan ng PNP noong isinagawa ang Senate hearing laban kay former President Duterte. Grabe. Masyadong kontrolado dito ang ano. Sabagay, wala rin kayong magagawa eh. Kayong mga na-active kayo pong mga active na mga police, military, no? Wala po kayong magagawa. Kailangan nyo pong sumunod eh. Kaya nga, naiintindihan po namin kayo sa mga post ninyo na ang bigat dalhin, no, ng uniforme ninyo ngayon. I really understand. So please, refrain. Posting, no? Grabe, wala kayong magagawa. Pasensya na kayo mga kababayan, nating mga authority Wala po kayong magagawa, itago niyo lang muna. No? Yung mga nararamdaman ninyo, unahin niyo po ang duty. Pero pag hindi na talaga kaya mga kababayan, tulad ng nangyayari ngayon, no? Pag hindi niyo na rin kaya, nasa inyo na po yun, mga kababayan nating mga pulis at military. Pero kung hanggat kaya niyo po, itago ninyo. Kasi kawawa rin naman po ang mga pamilya ninyo kung mawawalan kayo ng trabaho, okay? Bawal na po silang mag-post at magpakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte na kung saan siya lang po ang presidente na nagpakita ng pagmamahal sa kanila. Nagpakita ng pagmamalasakit sa kanila. Well, anyway, it's your duty, no? Kaysa naman matanggal kayo sa serbisyo, taguin nyo na lang muna yung mga nararamdaman ninyo. Ibaon nyo na lang muna yan. Diba? Kaugnay nga rin po sa balitang ito, mga kababayan. Ito. Nakita nyo ba yung babaeng nagpunas or yung yung sundalo, pulis na babae na nagpunas ng kanyang luha, no? While nagbabantay doon sa mga nagrarally. Sabi po, no, ni Police Brigadier General Jane Fajardo, PNP spokesperson. Ngayon po ito, March 13, 2025. Pawis lang ang pinunasan nila. Hindi sila umiyak. Napapatawa ka na lang dito, no? Pinagtatakpan pa. We understand. Yan talagang sasabihin ninyo. Pero, hindi yan mga robot eh. Hindi po yan mga robot, Attorney General Fajardo, no? Hindi po yan mga robot na hindi magpakita ng kanilang damdamin. No? Lalo na't alam nila sa kanilang mga puso, mga kababayan, no? Na mahal din nila si former President Duterte. You cannot deny, no? Kahit nga tayo nanunood lang. Sila pa kaya na nandun sa actual. 'Di ba? Maririnig mo, madarama mo personally yung sigaw ng taong bayan. Hindi ka ba maiiyak niyan? Ako, saludo tayo dito sa police or sundalo ba itong inilak? No? Salute you, ma'am. Pinakita mo lang kung sino ka talaga, no? Pero kung matatanggal ka dahil sa pag-iyak ng mong yan, no? Matatanggal ka sa serbisyo dahil umiyak ka. Nako, tanggapin na lang po natin itong sinasabi ni spokesperson ng PNP na si Jane Fajardo na pawis lang.
yung pinunasan mo. Yan na lang din po ang i-accept namin, no? Huwag na po natin pahabain to. Baka kasi matanggal sa serbisyo si ma'am, no? Tanggapin na lang po natin. Pawis lang ang pinunasan nila at hindi sila umiyak. Diba? Lokohan na to. Lokohan na to mga kabayan, no? Yan mga karibin natin. Eto, last na to ha. Pasensya na kayo. Last na po itong i-share kong post na ko. Gusto ko lang i-share to. Nagigigil rin ako dito eh. Eto. Igan. No? Si Igan, nagsalita na naman mga kababayan. No? Ano po ang kanyang sabi? Eto, sa kabila, sabi nila, hindi na sila naawa kay Duterte, matanda na. Sabi niya, teka, noong walang awa nilang pinatay, si Kian, 17 years old, si Joshua, 17 years old, si Jimboy, 17 years old, naawa ba sila sa mga minor na edad? Sa araw na ito, simulan ninyo nang makamit ang katarungan. Yan. Anong masasabi niyo po dito kay Igan? Sabi ng ating mga kabayan, nako, si Sara Balabagan na lang po ang asikasuhin mo. Supla agad eh. No? Kayo mga kabayan, ano bang masasabi niyo dito kay Arnold Clavio sa kanyang statement patungkol po dito kay former President Duterte? Comment nyo na lang po mga kabayan. At ito na nga, simulan muna nating bigyan natin ng konting reaksyon ang video ito. Ito mga kabayan na. Tawag po ng press conference si BBM, katatapos-tapos lang po ng press conference, minuto pa lang po. Ha? At ipinagmamalaki ni BBM na pinaaresto niya ng pamahalaan ang dating Pangulo ng Pilipinas dahil po sa kasong isinampa sa International Criminal Court na hindi po tayo kasapi, hindi po tayo miyembro, at paulit-ulit na sinasabi ni BBM bago itong lahat ng ito na tayo po ay walang jurisdiction. Sa lahat po ng walang jurisdiction, ito po ang wala pang isang araw na nakakalapag si Pangulong Duterte. Minuto pa lang po. Actually, pagkalapag ng eroplano, hinuli na agad si Pangulong Duterte. At ipinagmalaki Plano nga ini, nakaplano. sa press conference na parang yung patawag na press conference, parang ano pa no? Parang yung, alam niyo po yung mga natiklong mga kulang na lang iharap si Pangulong Duterte at may nakalagay na detainee, no? Talaga dinala na po, opisyal pong pinahayag ng Pangulo ng Pilipinas na nakalipad na po sa ang eroplano na magdadala, inilagay sa silver platter. Naalala ko yung ganyan, no? May kwento sa Biblia niyan, di ba? Na talagang inilagay sa silver platter. Antindi, walang kahirap-hirap. Na hindi pa po nakikita ng mga taong bayan yung na merong warrant of arrest. Walang kahirap-hirap. Ipinamigay po ng gobyerno natin ang dating presidente sa isang entity na hindi po tayo nasasakop. Wala pong jurisdiction. Ulit-ulit po na nagsabi. So, ginamit po kasi nila yung Interpol, no? Mga kaubayan. Ako naguguluhan rin ako, pero okay lang kasi may mapapanood rin naman tayong mga video no, na nagpapaliwanag patungkol dyan. Pero ito lang, bilang isang ordinaryong Pilipino, no, yung talagang hindi alam, para sa akin, hindi ko po talaga alam yung mga prosesong ganyan. Isa lang pong naiisip ko, mga kababayan, kung hindi tayo miyembro ng ICC, miyembro tayo ng Interpol. Ang Interpol, mga kababayan, doon lang tayo may accountability and responsibility, di ba? Hinuli tayo ng Interpol. Okay, hinuli. Pero yung nag-utos sa ICC, which is hindi tayo membro. Di ba? Hindi sana dapat eto opinion ko lang ito bilang isang ordinaryong Pilipino, wala tayong alam sa mga ano eh. What I'm trying to point out, mga kabayan, kung Interpol ang naghuli sa atin, edi sana Interpol hanggang dun lang. Whatever the charges ng Interpol,
Yun lang. Kasi doon hanggang doon lang naman yung ano natin. Tawag dyan, responsibilidad, di ba? Bakit kailangan pumunta pa sa ICC na wala naman tayong responsibilidad sa ICC? Well, anyway, nasagot na po yan ng ating mga expert. So, ako nag-aano lang ako ng opinion ko ha. Kasi baka mamaya mayroong pagkaparas kami ng opinion, at least makukorek tayo ng mga expert, di ba? Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao.